Alam niyo ba kung anong prutas to? Dito sa amin, ang tawag dito is uloy. And kung titingnan ninyo is mukha siyang langka, pero maliit na version. Pero yung lasa nito is ibang-iba siya sa langka. Last tikim ko nito is bata pa ako and nakalimutan ko na talaga kung anong lasa niya. Pero sa natatandaan ko is matamis to. So may plato tayo dito. Madali lang siyang biyakin, like sobrang lambot like me. O, diba? Ang bango! Yung itsura ng laman niya is parang kakao. Okay, tikman natin. Sobrang tamis. Siguro dahil hinog na to. Okay, kain pa tayo. Ano ito yung itsura ng buto niya? Parang garapata. Ang lambot niya lang din nguyain. Ang dami ng oloy. Naubos ko. Bukas pa tayo. Ay, diba? Ang dami niya pang laman. Ang sarap talaga niya. Kaya kung makakakita kayo ng ganitong prutas, nako, bilhin nyo na yun. Hindi kayo bibigoyin ito sa sarap. Gusto ko siyang ubusin kaso baka sumakit yung tiyan ko kasi sobrang tamis niya. Sige, etong side na lang ito yung ubusin natin. Nabuyunan ako. Nabuyunan ako. No, ang tamis. Ano naman kayang next na prutas ang pwede nating mukbangin? Comment down below. Since maglilipat na ako ng kwarto, tinanggal ko na tong mga laruan ko. Nakakalungkot lang kasi sobrang dami ko talagang memory sa kwarto na to. Kasama na yung ano. Ay, ano na? Kung mapapansin ninyo, sobrang dami ko na rin talagang gamit. And halos naging bodega na talaga tong kwarto na to. Kaya ayun, napagdesisyonan kong lumipat ng kwarto. Yung kwarto kasi nalilipatan ko, isa taas lang naman ang bahay. And halos walang gumagamit nun. Kaya napagdesisyonan kong ako na lang mag-occupy. Diniclutter ko na rin yung iba kong mga gamit na hindi ko naman masyadong nagagamit. At binigay ko sa mga friends ko kasi naman matambak na siya dito sa bahay, 'di ba? 2 years na rin pala tong table na to sa akin. And kailangan ko na siyang itapon. Kasi sira na talaga yung paa niya. Kaya naman sobrang mamimiss ko talaga yung table ko na to. Kasi imagine, ito talaga nagiging patungan ko kapag nagfi-film ako. Dito ako nag-aayos. And naging tahanan na rin talaga siya ng mga laruan ko. Kaya naman you will be missed, Mr. Table. Kinabukasan, nagpasama lang ako sa kaibigan ko. Kasi bibili kami ng bagong table. Piling main karakter si Bakla. Nakarating din kami dito and sobrang dami talagang gamit. Umikot lang ako para maghanap ng magandang table. And eto yung una kong nakita. Maganda naman siya pero masyado siyang puti. Marumihin, ayoko nun. Eto yung neck. O, diba? Ang shala ng glass niya. Pero parang masyado siyang maliit. Diba? Ang dami ko talagang gamit.
pangit. Pero maganda siya ha. And napadpad ako dito kasi feel ko eto talagang hinahanap ng puso ko. Pumili lang ako ng kulay na gusto ko. And eto yung napili ko. Nuha ko na agad siya kasi baka maagawan ako. Naka 20% off pala sila kaya nakuha ko lang siya for only 6,500. And ayan na! Nilalagay na nila kuya sa kwarto ko. And habang pinapanood ko to, na-excite talaga kung lagyan na sila ng mga kung ano-ano. O, diba? Meron na tayong table at higaan. Sobra talaga akong nai-inlove sa table na to. Sobrang ganda niya! So, ito na pala yung progress ng kwarto natin. Alam nyo, dito pa lang talaga sobrang saya ko na. Nakaka-proud sa sarili, no? Kapag nakakabili ka na ng sarili mong gamit. And mas lalo lang talaga akong na-excite na pagandahin siya. Kaya i-comment na ninyo yung mga suggestion nyo dyan sa comment section. At nang mailagay ko na sa kwarto natin. Ayun lang, comment for part 3.